Amen. At sige po, dahil hindi na po tayo magtatagal, ay buksan po natin sa ating mga Bible po. Sa Bible po sa Lamentations chapter 3 in verse 23 lang po. One verses lang naman po yung ating babasahin. Lamentations chapter 3 verse 23. At semi na lamang pag nakita na. Okay, at babasahin ko na lamang po at sundan na lang po sa inyong mga mata. Sabi po ng Bible in verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Amen. Let us pray. Dakilang o Diyos, salamat po sa umagang ito at salamat din po sa panibagong pag-asa at hamon ng buhay. Kami po ay naririto at this is an opportunity to glorify you, to worship you, Father. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan niyo po at bless us, O Lord, na nawa na ikaw siyang mag-speak sa amin through the Holy Spirit, Panginoon. At sa akin din po ay wala po akong magagawa sa aking sarili, limitado po ang aking kaalaman, Panginoon. Kaya patuloy kayong mangusap, Panginoon. Kung wala po kayo, ay wala po kami magagawa, Panginoon. Bless us, O Lord, your people na makikinig ng iyong salita po, Panginoon. Nawa, hindi po akong makita, kundi ang iyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu na siyang makita, Panginoon. At humingi kami nagpagpapatawad sa nagagawa po namin kasalanan, pag-iisip, pagsasalita at sa mga gawa po. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen and amen. Sige po, mahal na po tayong umupok. At bago tayo mangaral, ay nais ko lang muna po magpasalamat sa Diyos at salamat po sa inyong panalangin. Nasibang sound naman po kami nakarating po dito sa Tayog, Pangasinan. At salamat din po dahil nung magbiyahe kami talagang kumbaga isaktuwa yung pamasahe. At inano din ng Panginoon dahil meron nakabang kasi doon merong kainan. Meron naglibre kahapon na talagang busog na busog po kami. Salamat po sa naglibre po, amen. At ang Diyos na po magbalik ng pagpapala po sa inyo. At salamat sa Panginoon dahil yung gawain naman po sa pambuhan ay nagpapatuloy po, amen. At actually meron nga po tayong sinama dito para mag-aral po ng seminar as well din po sa secular po. At willing naman po nila at malaking pagkatiwala din po sa kanila pong magulang, pinayagan po. At looking forward na sa kanilang mga buhay, sa pagsusuko ng buhay sa Panginoon, ay matapos po nila. Amen? At sabi ko, kung natapos ko, ay matatapos nyo rin. Amen? Kasi yung Diyos ko ay Diyos meron. At
Wala pong pagkakaiba ang Diyos ng Pambuhan, ng Samar ay Diyos din po ng Tayog Pangasinan. Kako po'y naniniwala, alam niyo po, habang po ako naglalakad doon ay talagang namamangha po ako sa ginagawa po dito sa Tayog Kamjayri po. Amen? Kaya blessing po yan na maging kabahagi po kayo as well din po sa amin. Ay malaking blessing din po na isa pong product po dito sa Tayog seminary po. Amen? Kaya nabibless po ako sa mga ginagawa po dito ng Tayog sa mga members po. At salamat po sa inyong prayers at gawain po sa support niyo po at hindi po sayang dahil merong kaluluwa naliligtas. Amen? At nagpapatuloy at ngayon ay nare-realize ko na hindi pala yung simpre magsisimba, aalis din. Amen? At kumbaga, yung bang kinakover mo ay kung sino man natili, yun ang binibigay ng Panginoon. Amen? Ang kailangan lang po natin ay magpatuloy po. At ito na isang opportunity na makapangaral po sa inyo. Amen? Salita po ng Diyos po. Kaya pagpasensyaan nyo po kung makapagsalita po ako ng Bisaya, no? Dahil alam ko, pag tumawa kayo, ay alam ko na. Oh, Bisaya yun. Opay nga aga. Wala po nga ni si Sir Pio. Ay, Sir Pio. Kasi siya po ngayon mag-translate. In case na mali-mali, Bisaya. Amen? Isa lang naman ang naiintindihan ko sa Ilocano. Jakmawatan. Yun lang po. Kaya pagpasensya. Yun lang po. Amen? Bisaya po yun eh. So sa ating binasa po sa Lamentations chapter 3 in verse 23. At bilang pagkarinig ko sa ating na mahal na pastor ay siya daw po ay yung nandun siya sa Ilocos. Ilocos po. Yung kanyang nabalitaan ko po. Na talagang, kumbaga, ipinapasa na. Alam niyo po yung buhay po natin, pag sa umaga na ikaw ay nagigising, yan po ay biyaya ng Panginoon po. Amen? Kaya, ang pag-aaralan po natin this morning ay tinatawag po, let us start the new beginning. Amen? Kasi umaga, alam niyo po, pag ikaw ay nagigising pag umaga, malakas ka, malusog ka, although may sakit ka, pero ginigising ka ng Panginoon, biyaya po yan. Amen? Ngayon, bilang katiwala sa buhay po natin, anong gagawin po natin sa umagang ito? Anong gagawin mo sa buhay mo kung wala kang nagagawa sa Panginoon po? Alam niyo, napaka-advantage po natin kasi bakit meron tayong Panginoon sa buhay natin. Amen? Yung mga tao na wala sa Panginoon, anong ginagawa? Na para bang walang kamatayan, mamamatay na o hindi pa rin tinatanggap si Kristo. Nalulungkot po ako dahil sa pambuhan ay nakarang pa lang
piyesta. Yung mga members din nakipiyesta. Kaya sabi ko, mamamatay ka dyan lang. Dahil pinag-program. Kasi pag may pista, may lagi namamatay. Kaya, blessing na pag ikaw sabi ng Bible, tell nyo every morning, great is thy faithfulness book. Kaya biyaya ng Panginoon na kahit ikaw ay masakit ka, na kahit ilang taon na nagdidinaan ng dahil sa may sakit mo, buhay ka pa rin. Salamat sa Panginoon po. Amen. At ito pong ating binasa po, dear nyo every morning, great is thy faithfulness. Ngayon po ako nga mga Tagalog po dito kasi di naman tayo ganong mag-English po. Amen. Ang ating umpisa ng bagong simula po. Sa ating presidente, bagong simula. Bagong simula, ano yun? Bagong. Bagong mukha. Alam nyo, walang makapagbabago sa Pilipinas. Tani ang Diyos lamang po. Kung makapagbabago, dapat Kristo. Ikaw po yun. Amen? Kaya dapat tayo pong mga Kristiyano, kumbaga, tayo po yung namamahala po dapat. Amen? Kasi mapagkatiwalaan po. Wala pong makapagbabago kahit anong gawa ng Pilipinas. Tanging ang Diyos lamang po yan. Amen. Wala pong makapagbabago sa Pilipinas, ang Diyos lamang po. Kaya, number one, with a new life with Christ. Amen. Number one, with a new life with Christ. Alam mo, yung ikaw ay binago ng Diyos, ikaw ay bagong buhay. Kaya sa bagong buhay nitong pagkakataon na ito, huwag mong baliwalain yung buhay mo para sa Panginoon po. Amen? Dahil kasi bakit? Yung taong patay na wala na po yung chance po yun na bubuhayin pa ng Panginoon. Kaya it is the Lord's mercy kung ikaw ngayon ay nabubuhay pa, malakas ka, malusog ka, at ngayon na nakapag-church ka. Kaya ibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon po. Amen? Kaya sabi ko, natural sa pambuhay, talagang maraming po struggle man po. Dahil habang ka nagsiservice doon, ay mayroong bidyoke doon at nakapaligid sa iyo lahat. Di ba? Hindi ka makapag-focus. Kaya minsan sinasabi, "Hoy! Tumahimik kayo!" Pero hindi ko lang sinasabi, baka mamaya pagbatuin po kami. Di ba? Kaya pero nagpapatuloy ka pa rin. Great is thy faithfulness. Sabi ko, Lord, panalangin ko yung mga taong ito nasa paligid po namin, talagang napaka mga busado. Okay. Mga wala na sana sila sa mundo. Di joke lang, panalangin pa rin. Okay. Ay, alam po naman, alam niyo po, minsan high blood po ako eh. Alam niyo po nung nandito po ako sa Kwan, sa Talig Pangasinan po.
So with a new life with Christ, nung tema po namin nung anniversary, a new life with Christ, a newness in Christ. Kaya pag ikaw ay bago, nasa kay Kristo, dapat yung buhay mo ay talagang nakikita na binago ka na ng Panginoon with a new life in Christ po. Sa natutuwa po na meron tayong bisita po. Alam niyo po, hindi po aksidente na ikaw ay naririto po ngayon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya huwag niyo itong baliwalay po. Kaya pag umaga na ikaw ay nagigising biyaya ng Panginoon po, ngayon may purpose ang buhay mo. Mag-start ka ngayon na paano ka ngayon ay binago ng Panginoon. Itong bagong pagkakataon ito ay bagong buhay na kailangan mo ito. Kumbaga, i-care mo yung sarili mo para sa Panginoon po. Amen? Dahil hindi habang buhay yung mga tao nabusado na parang walang kamatayan po, nakakalungkot po yun. Diba? Yung buhay nila inuubos sa bisyok at ang sinasabi nila, magpakasaya tayo habang tayo nabubuhay kasi pagpatay na tayo, wala na po tayo yan. Wala nang baga nasa rest in paradise na, sa purgatory. Alam niyo po, there is no rest in hell. Amen? Wala pong pahinga doon sa impyerno. Kaya nga yung sa lapida, mali pa rin kasi nakalagay rest in peace. Paano kung nandun siya sa impyerno? Di ba? At sinasabi purgatory. Sa purgatory, nandun ka, meron ka pang chance na mapunta ka sa langit pag pinagprika. Di ba? Pag pinagprika, kawawa yung mga may hirap kasi hindi makapagbigay kay Father. Kay Padre. Na walang pang ganito na ipag-pray yung aking mahal sa buhay po. Na makapunta ng langit po. Kaya ngayon, ikaw ay advantage mo na ngayon. Napapunta ka na ng langit. Kaya dapat namumuhay tayo na ayon kay Kristo kasi patungo ka ng langit. Amen po. With a new life with Christ. Kaya dapat tayo po ay namumuhay na para kay Kristo po. Na may bagong buhay kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 po. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po ng Bible, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At ang sabi ng Bible, sa mga katuwid, ang sino man na nasa kay Kristo, siya na ay bagong nilalang po. Kaya huwag ka laging bagong nilalang. Ikaw ay ginising ng Panginoon panibagong simula. Kaya dapat pag nagising ka sa umaga, nagising ka kung anong magagawa mo para sa Panginoon. Na busy, lagi kang busy para sa Panginoon po. Kasi nagkakalungkot na ubos yung oras mo, wala kang na-accomplish sa buong mag-araw. Diba? Kaya dito, blessing kung ikaw ay nasa simbahan po dahil marami kang magagawa. Amen? Sa mga worker. Kaya kahapon napasali ako.
Doon, imbis na sila lang, pati rin ako. Diba? Kaya blessing din po. At alam niyo po, yung ginagawa, sabi ko nga yung sa magulang po, yung pinayagan ng magulang, yung pupuntahan po nila, yung baga mag-aaral sila, siyempre, nandun naman po sila sa simbahan. Kaya kampante yung magulang na magiging maayos yung kanyang anak. Na isang araw ay makakatapos, ay makakatulong po sa kanya. O, kaya pinagkatiwala po sa atin yung mata na yun dito po. At okay naman yung magulang po. Mga Sunday, although nakaano niyo pong mag-church. Yung mga anak niya po. Kaya ipag-pray po natin sila. Nasabi ko yung ginagawa namin doon, yung trabaho din naman, simple lang po at siyempre yung tatrabahuin mo naman ay para sa Panginoon. Amen? Kaya dapat kung gumagawa ka, isipin mo yung para sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi kung sa tao ka maglilingkod, malamang baka mawala ka. Di-discourage ka. Amen? Kaya tinuruan tayo ng Panginoon na tumingin tayo lagi sa Kanya po. So with a new life with Christ, isipin mo, naalala mo nung ikaw ay bagong mananampalataya, ang init mo para sa Panginoon po. So, paano man po yan, anong ginagawa pa rin natin ngayon? Meron ba tayong nasasabi ba natin, anong gagawin ko sa Panginoon dahil ginising po ako? May purpose ang Diyos sa buhay ko, bakit ginising po ako? Amen? Kaya pagkakataon mo yan, opportunity mo yan, ito'y bago dahil ako'y bago na ni Kristo, binago po ako at yung mga luma kong pagkatao ay dapat iniwan mo rin yun. Kasi ikaw ay bago ka na ngayon. Amen? Kaya yung ginagawa mo dati, dapat hindi na ngayon. Kasi ikaw ay nasa kay Kristo na, amen? Kaya minsan nakakainis yung nandun ka sa turo ng turo ka, meron doon membro talang hindi mawala-wala yung sigarilyo. Oh. At sasabihin niya, I'm on fire for the Lord. Nasa church siya. Umusok. Ay! Sabi ko, pambira. Wag dito! Hindi naman. Minsan pag tumitingin ako sa paligid, nandun, merong sa sigarilyo stick. Talangan pa maraming bigas to, maraming tama, maraming salita ng Panginoon. At sabi ko, bago ka na kay Kristo. Wag ko lang, minsan na question mark. Kaya mahirap po sa totoo lang maging pastor. Opo. Kung pinansalang habol ay malamang nagtrabaho po ako. Pero hindi po dahil yun din yung ating burden po na maraming kaluluwa maligtas. Amen. Ang pambuha po ay hindi naman po nakasama si Sir Lester. Maluwang po. Kaya kung gusto mong mag-mission doon. Hindi, dyan lang. Marami din po dito. Kung saan ang burden niyo po. So yung pangungusap mo ng Panginoon para sa iyo.
So therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya ikaw ay bago na ngayon kay Kristo. Amen? So pag-iwan sa lumang pagkatao, sa pag-ingat sa magandang patutuo. Matthew chapter 5 verse 16 po. Matthew chapter 5 verse 16. Very familiar pong verse na ito. Sabi ng Bible, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya pag ikaw ay bago kay Kristo, so let us start the new beginning. Ano ko lang po natin? Kailangan ingatan natin yung ating patutuo, yung ating testimony po. Amen? Nakikita ka sa labas. Kaya hindi maniniwala sa iyo na ikaw ay mayroong Kristo tapos yung ginagawa mo, ganun pa rin sa dati. Di ba? Kaya dapat mayroon ka ng pagbabago. Kung umiinom ka ngayon, dapat di ka na nag-inom, naninigarilyo ka, hindi ka na dapat naninigarilyo. Kasi gawa lang po yan ng yawa. Diablo. Si Lucifer. Yawa. Mahirap din sabihin. Yawa ka, di ba? Ang kampon. Kaya sabi ng pastor, diba, kung anak ka lang Diyos, dapat namumuhay ka para sa Diyos. Okay lang na mamuhay ka lang masama, kasi anak ka naman ng yawa. Walang jablok. Wala kang baga. Wala kang chance papunta ng langit. Pero kung anak ka ng Diyos, dapat nakikitaan ka. Kaya nga sabi ng Bible, let your light shine. Saan? Before men. Sa mga tao. Alam ka naman sa mga hayop. Alam naman nila yun. Sa tao po. Amen. So sa tao po, para maniwala po sila. Kaya sabi ko sa yung people, kaya di mag-alala yung magulang mo. Kasi bakit? Kasi ganito, nalagi ka ng email, tapos pasaway ka. Pag kinakausap mo magulang ko, pastor, ano ba yung umatin yung anak ko, pero ganun pa rin ginagawa. Nandun lagi sa peryahan. Meron ako yung katuwang ko sa pagkuhan, yung anniversary, sinama ako. Gaan siya sa lighthouse. Siwiling siya pero mali. Kasi bakit? Nagsisiwiling siya dun sa kuhan, peryahan. Gabi pa yun. Sabi niya, pastor, ang daming tao doon. At saka maingay pa. Bakit? Saan ka ba nagsiwiling? Sa peryahan. Pambira ka, teritoryo niya ng yawa. Diba? Bakit ako pumunta doon? So hindi gano'n. Paano ka kita ng Panginoon? Malamang kasabihin ng kapatid mo doon, nandun pala si ganito, nagpipirya. Kasi talaga pag pista doon ay karipukan ng mga taong dami. Talagang nagtipon yung mga anak ng kuwan. Yawak. Okay. Kaya dapat hindi ka na sumasama doon. Amen.
Kaya lang na-bless po ako kasi yung pista dito wala lang ang dampok. Lately lang, meron din namatayan sa wigtake. Kasi usong yung hilok, yung poison. Yung basta mahiluan ka, paktay ka. Kaya, yun ang ano doon, pag mayroong mga piyesta, pangit ang piyesta doon. Sabi ko magpipiyesta. Kasi dito ako sa Pambuan. Saan ako pupunta? Punta ako sa Lawang. Hindi ako maki-alubelo. Kasi bakit pag nandun ka dito sa bahay, kasi sa bahay din po, siyempre, hindi pa naman totally yung magulang ko ano. Talagang maghahanda din kasi ang daming bisita. Puno ng sumasakit ulo mo eh. Saka ano, inom ka, pastor. Anong inom mo? Pambira ka. Nagtawag ka pa, pastor, kung mag-inom pa ako. Huwag mo lang akong tawagin, ha? Akala lang pastor na gano'n. Inom ako tubig. Andun, soft drinks. Wala kalukuhan ng mga tao po doon. 23-24 sa John. Kaya pwede kayo pumunta doon mag-fiesta. Opo. Pero malis po ako nung during fiesta po. Kasi ang daming tao po. Mahirap na makialudubelo po. At sabihin niya yung pastor na yun, nakikipiesta po. Okay. Kaya, testimony. So, kailangan ingatan po natin ang ating patuto para sa Panginoon. Amen. Kasi hindi maniniwala sa iyo kung kakitaan ka ng katamaran, kahubrakan. Kahubrakan, katamaran po yun sa sama din. Dugyot, parang ganun po. So yun na ang kailangan po natin ng patuto para sa Panginoon. Let your light shine. Parang tao, ang Diyos na lulahati sa buhay po natin. Ang sarap kaya yung laging ginagawa mo sa Panginoon na naluluhati siya. Amen? Kasi pag hindi naluluhati ang Diyos, sino ang naluluhati? Dalawa lang yun. Di ba? Kung hindi ang Diyos, awa. Amen? Jablok. Yung jablo yun. Sitaning. Yun yung sitaning. Nakuha ko na sitaning. Alright? So let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So this morning, ngayon ay ginising ka ng Panginoon, dito ka sa church. Kaya blessing po yan. Amen. May sakit ka pero nabubuhay ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng Panginoon po ng lakas nang ikaw makapagtrabaho. Kaya pag ikaw ay nabubuhay, pagkakataon mo, magsimula ka muli para sa Panginoon po. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako anong magagawa ko sa buong maghapon. Dahil ginising mo po ako. Diba? Kaya yun ang dapat natin ay tanong sa Panginoon po. Kaya great is thy faithfulness. Napakapala ng isang tao. Talagang
ng Panginoon sa kabila na ikaw patuloy gumagawa ng kasalanan, ay binubuhay ka pa rin ng Diyos po. Kaya yung mga bakit nasabi ng iba, kasi bakit yung tao na masama matagal-tagal mamatay? Alam niyo po, yung mga taong ganun may purpose ang Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na maligtas po yan. Iba kasi ang sasapitin ng isang tao pag nandun na siya sa impyerno po. Amen? Walang hanggan at walang hanggang impyerno pong katapusan po yun na paghihirap niya. Kaya blessing po yun na sabi ko kanalpe, mag-practice ka sa market preaching. Pwede mo araw-arawin doon. Oh, ikaw lang mag-isa. Hindi na sila sama. Hindi, araw-arawin mo yung mag-practice ka doon. Mag-preach ka, yung mga tao, bigyan sila ng opportunity na makakilala sa Panginoon po. Kasi isang araw, once na sila mamatay, nakakalungkot na sasapitin po. Na impyerno may naghihintay po. So let us start the new beginning. Pangalawa po, in following the Lord. In John chapter 10 verse 27 po. John chapter 10 verse 27. Ano sabi ng Panginoon? My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Take note, my sheep. So hindi lahat ng hayop ay sumusunod. Yung hayop dito, yung sheep, tupa. So my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya pag ikaw ay tupa ng Diyos, dapat sumusunod ka sa Panginoon. Amen? So in following the Lord, sabi ng Panginoon, di ba, to obey the Lord, kailangan mo sumunod sa Panginoon po. Kaya minsan, sinasabi ng pastor, believe din ako sa iyo. Hindi ka sa akin naniniwala pero lagi kang nandyan. Nandyan ka pa rin. Kung hindi ka man sumusunod ka sa Panginoon po. Siyempre, kung hindi ka sumusunod sa pastor, hindi ka rin sumusunod sa Diyos. Kaya nga may tinatawag na great shepherd and the shepherd. Amen? Hindi ka dumirikta sa great shepherd kung may under shepherd po. Kailangan sumunod ka. Amen? So sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. Kaya pag ikaw ay tupa ng Panginoon, sumusunod ka sa kanyang salita po. Itong salita ng Panginoon, kung anong naririnig mo, dapat sundin mo po ito. Amen? Kaya blessing po yun kung ikaw ay nakapunta doon at salamat sa prayers po, nakarating po kami dito. Nagaling pa ng Samar. Mahirap mag-travel po minsan. Kasi bakit? Pag nag-travel ka, meron kang makita ng mga na-aksidente po. Hindi mo naman malaya na baka ma-aksidente kayo ganito. Spot kayo. Wala po. Kaya ang kagandahan doon,
kung ikaw ay matay, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? That's why sinabi po ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya masarap yung naglilingkod ka sa Panginoon na mamatay ka. Kasi naman namatay ka, nandun ka lagi sa bungad. Diba? Lagi ka sa tungitan. Mahirap po yun. Maganda yung nakikipaggira ka, may baril ka, talagang nakikipagbakbakan ka. Amen? Kasi wala kang kagamitan. Wala. Hindi ka ready po. So in following the Lord, pangutana. Tanong. Bisaya na, no? Sumusunod ka ba sa Panginoon? Sa kanyang voice po? Amen, yung tinig niya. Kaya pagtupa ka ng Panginoon, sumusunod ka. Amen? Kaya nung sinasabi ng pastor ay sumunod po tayo. Hanggang ngayon, sumusunod pa rin po ako. Kasi, sumunod. Kaya sabi ni Pablo na, follow me as I follow Christ. Amen? Kaya kung anong sinasabi ng mahal nating pastor, ay sumusunod po tayo. So in following the Lord, sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice and I know them. Anong pagsunod natin? With self-sacrifice. Amen. Kaya talagang pagsunod sa Panginoon, sacrifice nyo po yan. Napakahirap ang gawin. Kaya sabi kahapon, inorient kami. Sabi ng pastor, di ba, madali lang. At the GR, opo pastor, madali lang, 3 years. Hindi mo namamalayan sa pag-start mo, nakatapos ka na sa pag-aaral. Amen. Sa seminary, whatever na pinag-aralan mo. Ang kailangan mo sumunod sa Panginoon. Huwag mong isipin yung taon, basta maglingkod ka lang sa Panginoon. Amen. Alam niyo yung bago akong mananampalataya, kumbaga lagi akong sabi ko, ang tagal ng linggo. Lagi akong excited, nawa anak. Sabi ko, araw-araw dapat linggo. Ba? Pero araw-araw baka wala na. Kasi meron din natatama, di ba? Pero blessing po yon na meron kayong diatic. Amen. Kaya ang sarap nga, minsan pag hindi ako busy, nanonood po ako sa live stream po. Yung ginagawa niyo po dito. Amen. Kaya nabibless po ako. Para bang gusto ko na, Lord, patuloy mo ko gamitin. Kumbaga, double time ka. Oh, minsan naiiyak ka dahil yung mga tao kinukutsa ka, pero tuloy ka lang para sa Panginoon. Marami pong discourage po ngayon doon sa pambuhan dahil nagsunod-sunod yung pista po. Kaya yung membro ay sumusunod din doon sila. Kaya in following the Lord, kaya pag sumunod ka sa Panginoon, dapat hindi ka na sumusunod sa takbo ng mundo po. Amen. Kaya wag mo nang sayangin yung pagkakataon mo na yan.
Ikaw ay nagagamit sa Panginoon, kaya blessing po yan na ikaw ay nandito po na nagpapatuloy ka. At salamat sa Panginoon dahil karamihan naman po nandito ay nagpapatuloy po. Amen? So in following the Lord, with self-sacrifice, Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23. Sabi ng Panginoon sa verse 23, and he said unto them, if any man will come after me, let him deny himself. So deny yourself and follow Christ. And take up his cross daily. Not only for today, but daily. Amen. Kaya paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po sa araw ng linggo, dapat daily po. Nasa bahay ka, inisip mo na lagi kasama mo Panginoon, iningatan mo ang testimony mo para sa Panginoon po. Kaya with self-sacrifice, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Talagang magsasakripisyo po kayo. Lalo po nga mayroong gawain po dito na talagang bel. Kung mayroong bel sa gobyerno, mayroong din dito bel. O yan, mga struktura, di ba? Dormitory, cover court, basketball, ang dami po. Kaya nakaka-bliss po. Amen. Na walang pera ang Amerikano, kundi pira po ng church po mismo. Amen. Kaya, with self-sacrifice po, kaya pagsakripisyo sa Panginoon, dapat dili po. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka iniisip po yung pagod. Natural lang mapagod ka. Pero pag napagod ka, pwede ka na magpahinga. Amen, pero huwag kang hihinto para sa Panginoon po. Kasi laging ang biyaya ng Panginoon sumasagana sa iyo, kapatid. Na pag ikaw ay laging inisip mo, salamat Lord sa iyong katapatan mo sa buhay ko. Kaya ito na yung buhay ko. Dapat, kumbaga, wala ka na sa iyong sarili, kumbaga patay ka na. Amen. Kasi kung inisip mo na ikaw pa yun, yung dati, wala na, talagang mahirapan ka. Amen. Kaya sa buhay po natin, with self-sacrifice. And pangalawa, yung tinatawag in fulfilling the command of the Lord. In John 14 verse 15. Ang sabi ng Panginoon ni John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Pangutana, tanong, mahal niyo ba ang Panginoon? Amen? Kasi
kung mahal natin ang Panginoon, susundin po natin ang kanyang utos po. Kaya ginising ka ng Panginoon, sundin mo ang kanyang utos po. Amen? So, if you love me, kaya kumbaga, parang tanong ng Panginoon eh, if you love me, keep my commandments. So, optional po yan. There is an option na ikaw ay susunod sa Panginoon, hindi po. Kasi hindi po tayo ginawa ng robot ng Panginoon po. So, nasa atin kaya kailangan po natin sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. So, in fulfilling the command of the Lord, kailangan mo sumunod sa Panginoon po. Amen? Kaya pagsunod sa Panginoon, hindi lamang po ngayon, bukas, hanggang sa buhay po natin kung saan tayo darat na ng Panginoon po. Amen? Kaya anuman narating mo sa buhay mo, huwag mong isipin na, hindi na ako na ito. Dapat lagi kang nagpapakumbaba para sa Panginoon po. The more ka tinataas ng Panginoon, lagi kang magpapakumbaba. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, nang nagpapakataas ay binababa ng Diyos. At ang nagpapakakumbaba ay tinataas ng Panginoon po. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, may pagmamahal po yun. Kaya susunod ka sa Panginoon kung meron kang pagmamahal. Amen? Kaya sabi ko doon sa mga members po, alam nyo na kahit hindi ka dapat sinusundo, kung talagang mahal mo ang Panginoon, susunod ka. Pupunta ka sa simbahan. Amen? Na lagi kang sinusundo na para bang napaka-importante mo. Minsan, anong oras na mag-start ka dahil wala siya, ano ka? Pa-importante. Diba? Minsan, mayroong mga taong gano'n para pa-importante po. Anong oras na? Kaya mayroong simbahan doon na pumasok ako. Anong start ang umpisa? Alas 9. Pero mag-start na. Mga 9:30. Sino pang inintay? Si ganito. Wala. Napaka-espesyal na. Kaya kung Panginoon ang sinusunod mo, talagang may start ka. Kaya dito, talagang nanok ko na kahit doon, isa pa lang, talagang mag-start ako. Kung alas 9. Dahil Panginoon ang ating sinasamba. May pangako ang Diyos, for there are three gathered together in His name po. Nandyan ang Panginoon sa kalagitnaan po natin. Kahit wala po siya, nandyan pa rin ang Panginoon, kaya mag-start ka kung ilang kayo dyan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon ay talagang marami tayong natutunan po ngayon na ginagamit po natin sa pambuhan po. Kaya sayang nga, hindi nakaano siya na Sir Lester. Nakita po sana, malapit po ang dagat. Kaya advantage po namin pag may baptism, nandun, tabanog na kayo. Takbuhan. Lubog na agad. At saka ang kagandahan, hindi ka na maggaganon kasi diretso na yung alon. Lunod na siya. Hintayin natin yung alon, okay? Nalubog na siya, bautis mo na.
Oh, so yan, baptist ka na ngayon. Kaya, yon, dito walang alon kasi swimming pool. May pool lang po siya. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, susunod ka sa kanyang mga utos po. Hindi ka laging pa po importante. Amen? Kaya sa buhay po natin, yung maglagi kang pinagsasabihan, kaya sabi ko, pag sinagsabihan kayo lagi ni pastor, may something na kailangan nyo talagang improve nyo. Sumunod lagi kayo. Amen? Kasi ang biyaya ng Panginoon ng blessing po, hindi po yan inahabol. Amen? Pag sumunod ka sa Panginoon ng blessing, susunod yan. Amen? Kaya ngayon, nag-start po tayo, tanim ng tanim po. Kaya yung financial nyo po na sinusuportan nyo po kami, ay hindi po sayang doon. Itinatanim po natin doon. Hindi po naman ako makakapunta sa lugar na yon. Wala po ako, siyempre sumasakay din po ako. Yung motor, pang gas. Mahal pa ngayon ng gas, pambihira. Kaya sabi ng magjuwak, dapat magdi tayo sa mamahaling lugar. Saan yun? Sa gas station. Di ba? Mamahaling kay tama. Nakita ko lang doon na sila, ang sweet nila. Sa gas station, napakamahal talaga. Yung dati 1 litro, ngayon 2 na. Diba? Pwede mag2 litro sa dati, ngayon 1 na lang. Kasi umabot po dun sa Samar na halos 95. Pero dito nga ata, nasa 80 lang. Doon halos 90 plus po. 90 plus. Grabe doon. Kaya, di naman yung mayaman, ganun pa rin. Di ba? Siyempre, yung travel pa, tatabog yan ng Matnog, papunta ng Alin po. Kaya consider po. So kung mahal mo ang Panginoon, susunod ka sa kanyang mga utos. Amen. At salamat sa Panginoon dahil sa taon dito po ako last year. At talagang inisip po natin hindi yung hirap. Inisip po natin yung mga tao po. Ano yung nagpasabi ng teacher doon? Anong nagpano sa yun na bakit ka nagpatuloy? Sabi ko yung burden sa mga tao po. Amen. Kasi kung pera lang habol ko, sabi ng magulang ko, magtrabaho ka na, makatulong ka. Alam ko na, meron kang pera. Alam nyo, yung pera na yan, kuwan, pwede may balik kung nawala man. Pero yung buhay, hindi na po yan, may babalik po. Kaya habang may pagkakataon, palagi tayo magtanim, magbigay ng tracts po. Amen. At least wala na tayong panagutan doon. Kaya yung sinusuportahan, hindi po yan sayang. Nandun po merong naliligtas po. Amen.
So kailangan natin ng pagsunod sa Panginoon po, na pagmamahal po para sa Kanya po. Kaya biyaya ng Panginoon na ito'y nakakatayo mo po ako sa inyong harapan po. Ako'y dati lamang po nasa tahanan lang po. Ayoko na magbarkada ganun. Sa bahay ka lang, although barkada ka. Tahimik lang po ako minsan na tao po. Pero sa biyaya ng Panginoon, ginagamit ka ngayon. Kaya great is thy faithfulness. So diyan nyo every morning, great is thy faithfulness. Kaya biyaya ng Panginoon. Pag-gising ng umaga, meron palang tao na mag-share sa iyo. Nakakilala ka sa Panginoon. Kaya ngayong this morning po, ay kung nakakilala ka sa Panginoon, may purpose ang Diyos sa iyo. Amen. Nakala ko yung mga tao na na-depress na sila, na-stress na sila. Alam nyo, nung mag-lockdown po, merong nag-suicide. Estudyante, dun sa Makiwalo. Lugar ng Makiwalo po yun. Una lang po ng Katarmat. Bakit siya nagpakamatay? Kasi na-stress siya. Depresi sa module. Online. At hindi lang po yun. Kasi sa email. Ang sabi ko, makaiwas ako dito sa email. O sa kuwan. Sa module. Magpakamatay na ako. Yun. Kumuha siya ng tali. Yung tali pa yung tali ng karabaw. Buti hindi niya din tilala yung karabaw. Dito. Kinuha yung tali, yun yung pinambitan niya doon sa puno. Tumalon siya. Paktay. Masayang. Na-depress sa module. Kaya kung tinatanong ko na bagyan ba yun ng salita ng Panginoon? Kaya nakakalungkot yung mga tao ganun, kawawa kasi walang Panginoon. Iba kasi yung Panginoon, inilaga niya yung kanyang sarili. Amen. Kaya ingat-ingatan din ang ating sarili po. Na huwag mong abusuhin yan. Kasi isang buhay ka lang, kapatid. Hindi tayo bukas ay pag namatay ka, bubuhayin ka muli. Ano ka? Pusa? Oh. Hindi tayo naniniwala na pitong buhay ang pusa. Pambirang maligis ka lang yan. Wala na, patay na yun. Amen. Kaya isa lamang po yung buhay po natin. Kaya pag binuhay ka pa ng Panginoon, sa kabila ng pagdaral mo na may sakit ka, hanggang ngayon nakakahinga ka pa rin. Kaya blessing po yan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, sumunod ka sa Panginoon. So if you love me, keep my commandments. Amen. So with self-sacrifice and fulfilling the command of the Lord. Ang last po. Anong oras po tayo? So Psalms chapter 133. 133 verse 1.
Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alam nyo, napakaganda kaya kung merong church na unity. Amen. Hindi po siya nagkanya-kanya po. Maraming simbahan po nagkanya-kanya, dito ako kay ganito. Thirdly, yung tinatawag na with unity. Maganda meron pong unity po. Kasi kung kanya-kanya, kumbaga example po yun, ito yung malaki, di ba? Kung magnet, ito magnet din. Kung ito ang church, palagay mo, aling magnet ang sasanib dyan? Di ba ito? Kasi maliit. Pero kung ito yung church na kanya-kanya, tapos ito yung mundo, talagang walang mangyayari po. Kaya pag merong unity, maganda po, sama-sama po. At ang sabi ng Bible in Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya masarap yung laging may katuwaan, after ng fellowship there is a swallowship. Mamaya po yun. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Lalo niyo po, kaya ang pag-attend ng simbahan napaka-importante po. Kasi nagagalakan nandun si kapatid. Alam mo kapatid, natutuwa ko. Kaya ako natutuwa po ako. Sa totoo lang nagpapatuloy kayo sa Panginoon. Amen. Lalo na kung ikaw ay bata pa, ngayon ay nag-start ka na. Kaya nakakatuwa yung mga bata po. Diba? Makita natin na sa pagtanda, nagpapatuloy sila sa Panginoon. So ang paglilingkod sa Panginoon, dapat yung merong unity po tayo. Hindi po tayo kanya-kanya. Na pag ikaw ay nag-preach po dito ay talagang ganito ako kasi magaling po ito. Hindi po ganun. Kung sino pangarap po dito, makinig ka. Kasi ang pinapangaral ay hindi po siya, kundi ang salita po ng Diyos. Hindi ka babaguhin niya ng babaguhin sa iyo ang salita ng Panginoon po. Nasa iyo pa rin kung talagang paano mo yung makinig ka ng salita ng Panginoon po. Amen. Kaya maganda sa church na meron tayo unity po. Anong gawa ng simbahan, dapat yun yung sinusunod po natin. Ang pangit po kasi kanya po. Kaya maganda yung talagang natitraining po yung mga men po pag may DIT. Namimiss ko nga. Sabi ko, ano kaya pumunta ko? Actually, hindi na ako papunta dito kasi ang sabi ko alam naman siguro mag-travel nyo. Hindi pala alam, may mga first timer. Pag naligaw yun, akong sisi ng magulang po yun doon. Kaya sinamahan ko po. At ang sabi ko para din makita ko talaga. Pero